Shalom, ugmayang gabi mga kaigsunan, mga kapaglaom sa ato ang mga viewers and listeners diya all throughout in Davao, in the Philippines, and throughout the whole world. Welcome to another brand new episode of this series, Empowered by the Holy Spirit. Ako si Kapaglaom Jong. And this is Kapaglaom Giselle. Thank you so much mga Kapaglaom for joining us tonight. We are live. Maayong gabi kanatong tanan. Salamat kayo sa atong mga suki nga mga viewers and suki gid nato nga mga tigpaminaw. Please don't forget to share this video, and again, we are live sa itong Hope Channel Davao Facebook page and sa YouTube. And of course, naka-simulcast na din sa Hope Radio Davao, mga kapaglaman. You can see our numbers on screen. You can send in your prayer request, your attendance, and your quiz answers. That's right. And right now, we are calling on all of our DMVs, okay? Mga digital missionaries all throughout Davao region. Go ahead and take the time to share this message to at least, pila ito Kapaglaom Giselle, 10. Kaya no, pinakagamay na nang napulo ka mga kaigsunan nga ato ang isharean sa ato ang video karong gabi. Sharing the word of God has never been easier, no? Kaya sa una medyo amot lang unsay pamaagi, pero karon sa na lang mga kapaglaom, just click on the share button and then i-send dito sa inyong mga contacts sa Messenger or sa text or asa pa na nga mga mode din ha, mga kaigsunan mga kapaglaom. Yes, just one click mga kapaglaom. Imagine that. So please don't miss no ang kani nga panalangin mga kapaglaom. And maayong buntag, maayong gabi. Salamat kayo din kag adlaw ni and also to Estrella Mijos and Godofredo Otero Jr. and Julieta Caberten, Jenny Kankamo. Thank you so much mga kapaglaom, and stay tuned.
later atong i-reveal ang atong mga answers mga kapaglaom, and also we will have our prayer segment para sa mga request nga inyong gipadala dinhi. And I would like to greet in a very special way ato ang mga kaigsoon mga kapaglaom nga naminaw din ha sa Davao Central Church og diha sa Royal Valley Adventist Church. So good evening diha kaninyong tanan. Happy listening and happy watching, no? Labi na sa mga nagatangyod alang niini nga episode mga kapaglaom. All right, so now we'll have our Wheel of Hope mga kapaglaom. So alang sa mga kapaglaom nato, please don't miss to check our attendance link para sa inyong attendance and ato ang quiz nga link mga kapaglaom. Again, reminder, please don't comment your answers later, no, sa ato ang comment section mga kapaglaom. So ready na ba ang atong Wheel of Hope? Again, we will be giving away brand new nga mga libro mga kapaglaom. And if you already have a copy of this book, feel free to send or give it as a gift, no? Kapaglaom Jong, sa inyong mga Higalog family members. That's right. We actually have 5 books kapaglaom Giselle that Yes. is ready to be given away na atay Ministry of Healing, Councils of Stewardship. We have last day Messages. events, okay? Messages of the young people. And a Bible, no, nga pwede ninyo nga madawatan pinaagi nini nga Wheel of Hope. So make sure nga registered mo. If not tonight, then tomorrow night. So now let's go to our Wheel of Hope. Wheel as in W-I-L-L. Dili wheel nga ligid mga kaigsunan. But rather wheel, kundi pagbuot. Sa Ginoo. Or kabubuton sa ato ang Ginoo. So let's see kung kinsa karon ang gipili, ang gipiyalan sa or ang angay nga piyalan sa Ginoo sa iyang mga pinati karon gabi una. Og ang first nato nga na nabunutan or napili mao si kayo niyo kapaglaom kinsa ni Consiano Kankamo Jenemy, okay, kapaglaom Bigyan Jenemy maklaro. Kankamo, congratulations kapaglaom. Congratulations. All right, next. Nanabutay ihatag nga libro mga kapaglaom. We believe wala gyud coincidence ani. No, napili gyud ka because this is really for you. Amen. And now the second person nga ato ang nabunutan. The blessed Pili sa tong one. Wheel of Hope is kapaglaom Melvin Adlaw. Congratulations. Kung kaning pamilya nga Adlaw bro, Yes, present kanunay. last week atong gi-announce bitaw Napad tong sila Sabado nadawat. na po ni sila. So padayon lang sa iyong pagka-faithful ba kay igsuunan. So unsa ito himuon ninyo? Give us a call or get in touch with us aron nga madesisyonan nato, mapilian nato kung unsa nga libro ang Yes. inyo nga pagapilion. Now let's go to our third name. All right, let's spin the wheel mga kapaglaom. Ang And sunod na ang makadawat. gipili. Alright, kapaglaom Rudy Dawal. Okay, way pabor estudyante ko ni. Oy, congratulations Si kapaglaom. Rudy. Congratulations, Rudy. Get in touch with us. Send us a message on how to get your or to receive the book nga imuhang madawatan karong gabi. Now let's go to the fourth name. Yes, good thing, no? Makapili gid sila kung unsa nga libro ilang gusto. Alright. Natay free choice kay daghan naman ta og natagaan dun sa mga books. So, Siguro ang uban na mga pila ka copies. kani way pabor gini. Congratulations kapaglaom Ani Abing. Alright. On being chosen tonight. Pwede na ko ni dalon ugma dayon ang imuhang reward. Congratulations. Congratulations and happy watching. viewing. Yes, to Yes. Abing family. Now let's go to the last na ba ni? Yes, Kapaglaom last Giselle? The na. last name nga ato ang tagaan sa ato nga pinati karong gabi. Last but definitely not the least, mga kapaglaom. Alright? And we have kapaglaom Rolanda Rolanda Padilla. Padilla. Alright, congratulations mga kapaglaom. So once again, pwede gid kaay mo nga makapili kung unsa inyong libro nga gusto mga kapaglaom. Alright, thank you so much once again for participating sa tong Wheel of Hope. And now, let's go to our prayer segment. So once again, we invite you to send us your prayer request, mga kapaglaom. We would love to pray with you or pray for you, mga kapaglaom. Di na sa itong Hope Channel Davao page or sa itong mga text lines, mga kapaglaom. Alright, so we'll be praying for Eddie Ortales. Iyang pampuan din ang mga Bible students. And also din kang Ariel Humawan. Kaya na siya dili maayo nga ginabati sang tiil. So iyang ginapo din yung full recovery. And also Wenz Nazareno, iyang family din sa Antipolo City. And especially iyang anak yung ginapampuan. And hunaot nga mag-uban na gyud sila next year. And also Phil Angel Ugong, iyang request din is para sa iyang family nga naa sila sa ilang balatian.
So we will pray for them. And also Thelma Herbacio, palihog ko paapil sa pagampo sa akong apo nga si Ana Athalea Pelicano, kay atubang siyang operasyon and kinahanglan gyud nila og finances mga kapaglam aron nga maka-proceed sila ni ini. So we will pray for these requests. That's right. And mga kapaglam, always remember that with Hope Channel Davao, you don't have to pray alone. Na may mga prayer partners din nga all the time makikuyog din kaninyo. So right now we will be praying and we will be inviting you nga kung asa mo na himutang karon sa inyong mga opisina, sa inyong mga balay, nagabiyahe ba mo, let us bow our heads and let us put ourselves in the presence of the Lord. Magampo ta. Amahan nga balaan ni takas kagabihon, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kagulanan, luyo sa mga crisis nga mong ginatubang, dili kami mapulan sa pagsampit dinha kanimo tungod kay ikaw ang Diyos Amahan nga nahigugma dinha kanamo. Amahan karon nga gabi inubanan sa mga prayer partners tibok Davao, tibok Pilipinas, bisan pa mas tibok kalibutan. Kami among ginabugkos ang kagalingon sa panaghiusas pagtawag dinha kanimo. Nagapangayo nga ikaw magapanalangin namo sa matag usa dili lang sa mga pisikal nga panginahanglanon but amahan among ginaampo nga imong abrihon ang mga kasingkasig gunahuna aron nga andam kami nga modawat sa imong balang espiritu ug pinaagi niini ang imong presensya mo'y magkinabuhi, mo'y magahari sa mong tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Amahan karon nga gabi na mga pinasahi nga mga pagampo nga amo ang i-lift up din kanimo amo ginampos kapag Lam Eddie Ortales, labi na sa iyang mga Bible students nga iyang ginadumalahan, iyang gina-guide padulong desta ilan ni Hesus Kristo nga imo nga ipadala imo balang espiritu nga magiya din kanila. Amo sa ginaampos kapag Lam Ariel Humawan nga iya mabatnan ang full recovery sa iyang balatian. Kapag laom Wens Nazareno nga nag-request po ng prayer alang siyang pamilya nga tuwa pa sa Antipolo City nga karon sa pagkakaroon nagbulagay sila apan pinaagi sa imuhang pagtugot puhon sila magkahiusa na usab. Amo sa ginaampos kapag laom Fiel nga iyang imuhang nga tubagon iyang pag-ampo labi na sa iyang pamilya nga karon naapon sa balatian. Kauban po kang kabaglaom Rene Boy Filialan o Rufa Kuwagong nga ikaw amahan ikaw dungog sa ilaha mga pag-ampo karong panahon na ikaw magapaminaw sama sa imong pagsaad nga imong ikaw magapaminaw o ikaw duol sa mga tawo nga nagtawag din kanimo. Amahan mo sa ginaampos kapag Lam Telma Gervasio nga imo siya nga tabangan labi na iyang apo nga si Ana Pelicano nga imuhang tabangan siya karon sa operasyon nga iyang pag-atubangon sa pila ka mga adlaw nga labi na sa financial o sa mga doktor nga ikaw magatabang nila kanila nga pinaagi nga proseso iya mabatnan ang kaayuhan sa iyang balatian. Amahan amo sa ginaampo sa pinasahi ang amo ang mga listeners, mga viewers karon gabi una nga imong andamon among kasing-kasing ug namuhuna aron nga andam kami dawat sa mensahe karong gabi labi na mahitungod sa bunga sa Kristo haron nga kinabuhi ko ng balang espiritu mao'y nagahari sa mong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing. Among ginaampo si Pastor Hikilan nga mo'y mensahe karon nga gabi nga imuhang tagaan og pinasahi nga panalangin ang iyang mga nabil aron nga dili iya mga pulong mo'y magagula nini apan ang mga pulong naggikan dinha kanimo sa langit nga puloy-anan og magahatag og bulawanon nga mga pagtambag mga pagpahinumdum alang kanamong tanan. Among ginaampo amahan kini nga serye nga mahimo kini nga instrumentos panalangin ala sa tanang nga mga viewers ug mga listeners bisan asa man sila nahimutang karon. Amahan daghang salamat nga bisan pa sa imong pagkamakasala ikaw kanunay andam nga mo maminaw ug motubag sa mga pag-ampo pinaagi sa grasya sa imong anak nga si Hesus Kristo. Daghang salamat sa iyong pagtawag kanamo nga imong mga kabataan nga lalaki, kabataan nga mga babae o ikaw nagasaad nga naay langit nga puloy-anan nga nagpaabot din kanamo kung kami magsunod din sa imong mga pagtawag. Kining tanan amahan na mapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you, John, for that prayer. And we will reveal now, mga kapaglaom, kung sakto ba ang inyong answer sa atong quiz gahapon. So atong tanawon, mga kapaglaom, atong mga answers. Alright, so the first one, naata diri sa katong first knock knock who's there mo to atong first topic no and then kagahapon transformer. So mo to atong tan-awon karon makapaglaom kun kamusta atong mga tubag, atong mga pangutana
nga mao'y ato ang gibutang, no? So by the way, tonight naa na pagyapon tay quiz pag human sa atong mensahe, pag human sa atong sermon. So pabilid lang gyapon mo sa pag-tune in mga kaigsoon, mga kapaglaom aron nga syempre naagi tay mga rewards. Yes. Pero remember, don't do it for the rewards mga kapaglaom, but rather just join the topic para mas masabtan pag yun nato, just join the quiz aron nga mas masabtan pag yun nato ato mga topics in a deeper and personal level. So now let's go to question number 1. The Holy Spirit can work in us and through us if we allow Him to. Tinuod ba ni kapaglaom, Giselle? Sakto kaayo. Yes, kay nga naman, ang Ginoo bisan pa sa iyang pagkagamhanan, ang usa ka butang nga pwede niyang himuon pero dili gid niya himuon, mao ang pagpugos kanimo nga mahigugma og mosunod dinha kaniya. Yes. So ato giday kinahanglan giday kapaglaom, Giselle, ang pagtugot nato nga ang Ginoo makig trabaho pinaagi kanato og dinha kanato. Yes, that's the love of God, no nga. Nagitay freedom. Yes. Now let's go to number 2. The Holy Spirit cannot guide us in making the right decisions. Technical kaning pangutana mga kaigsunan, isa lang ka word ang diferensya niini, and that word is cannot. Cannot. Kaya nga naman, the Holy Spirit can and will guide yes. us in making the right decision. So the answer for this is false. False. All right, number 3 question. Jesus referred to the Holy Spirit as the Comforter. And the answer to that is true. Okay? Ingon pa ni Jesus, ako magabiya kaninyo sa temporaryo lamang, manamilit ko kaninyo apan ako ang ipadala ang balang espiritu. It is recorded yes, in the nagi Bible. sa scripture nung aron nga unsa man, ang Holy Spirit will be there as a comforter o as guide ug uban pa nga mga roles. Actually kaning comforter, it's not the only work but one of the many works nga or roles sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Now let's go to question number 4. The Father draws us to Christ through the work of the Spirit. Sa pinulungan pa nato nga lokal, ang Ginoo kuno nga atong amahan, ginapalapit ta niya, ginapaduol ta niya, ginabira ta niya, ginaagap, no? Padulong kang Kristo pinaagi sa ministeryo o pinaagi sa buhat sa balang espiritu. Ang answer ini is true mga kapaglaom. Now let's go to number 5. All right, number 5, the Holy Spirit stops a person to be convicted, to confess his sins and repent. Okay, nganong false man ang answer ni ini? Because, again, technical question mga kaigsunan, one word ang diferensya ni ini, which is the word stops. Kaya nga naman, ang Holy Spirit dili mao ang magpugong, kundi siya pagani ang mag-push ato o siya pagani ang magdala kanato, ang mag-lead kanato padulong sa conviction to confession, aron nga maabot ta sa punto nga naatay repentance and newness of life. Mao na siya ang pagministeryo sa balang espiritu mga kaigsunan. Busa karon nga gabi, ato na sad nga tukion kung unsa ang mahitabo sa tawo kung ang balang espiritu naa dinha sa iyaha nga kinabuhi. Yes, nagtima pangutan na how to know kung naa na by Holy Spirit That's sa right. imong kinabuhi. So we will answer that mga kapaglaom. So but before that, atong paminawan sa atong theme song, and I would like to introduce to you our speaker for tonight, ang ato ang leader, pastor dina sa Tugbok District, Davao City. Walay lain si Pastor Jonathan Hikilan. Yes. And mamino ta sa mensahe sa Ginoo pinaagi ni Pastor Jonathan Hikilan. But before that, we will listen to our theme song. Lord, we humbly come to you today. To your throne of grace we say our plea, that to you we fully shall abide. As we serve, you will stay by our side. We surrender all that we have, and your grace, please in us purify our hearts and kindly magnify in our lives your love, our humble cry. Fill us with your Spirit, cover us with
Mayong gabi, mga kapaglaom, mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Welcome kamong tanan nga paminaw, nagasubaybay sa mga programa sa matagabi sa tuang media, ilabi na gyud sa tuang Hope Channel Davao, sa tuang Facebook Live, sa tuang radio, Hope Radio. So welcome kamong tanan mga kapaglaom. Nini nga sulod sa usa ka semana, ang atuang topiko nagauluhan og empowered by the Holy Spirit. Gani ang atuang nini nga mga semana ang atuang cluster 2 mao gyud nagdala nga giuluhan ni siyang empowered by the Holy Spirit. Sa dili pa ko malimot mga kapaglaom, ako di ay timbaya ang ato ang cluster 2 nga mao'y nagdala niya ning tibok ng mga semana. Ako ang itimbaya ang ato ang district pastor sa cluster 2 dinhi sa Turil district, si Pastor Arrogante. O dinhi pod sa ato ang proper Turil, si Pastor Japit Ligario, siya ang atong church pastor sa Turil. O dinhi sa may Bangkal, ang ato usab nga church pastor dinha si Pastor Jose. Dinhi sa may sanitarium, ang ato ang church pastor din si Pastor Jimmy Sabandal. Din sa tong attached field, napunta dihay ato ang district pastor, district leader, si Pastor Ralph Endino. O din sa may Tugbok district, din sa kong gi-assignan, ato itimbaya atong mga ato diha nga mga elders. Dini sa may ato ang cluster 2 na atay mga associate. Dini sa may Bangkal, ang ato diha nga associate ni Pastor Jose, na diha si Pastor Rimotige. O dini sa may sanitarium, na diha si Pastor Chris Del Monte. O dini sa kang Pastor Arrogante, na apo diha si Pastor Joyri, no, Umbayan. O dinhi sa ako ang gi-assignan dinhi sa Katalunan, nadia si Pastor Kirby Punay. So kini nga tibuok ka mga semana gidumalahan ni sa cluster 2 sa matagabi ato ang nadunggan ang ato nga first night si Pastor Japit, siya nagdala sa iyang title, no, nga kung inyo ni subaybay nagauluhan dito og knock. Gani sa ikaduhang gabi, si Pastor Jimmy Sabandal, iyahang gisgutan usab ang The Transformer. Kagabi, ikatulo, si Pastor Ributige, iyaha usab nga gisgutan ang Unpardonable Sin. O karong gabi, mga kapaglaom, ato ang hisgutan usab ang kining gitawag nga the fruit of the Holy Spirit. Apan sa dili pa ko balimot di ay naa pagyud daytay itimbaya igsoon nalimtan na kog mayo, no? Ang atua di ay nga advisor sa cluster 2, si Ma'am Moralde, ang atua nga advisor sa cluster 2. Ug ako usab nga itimbaya di ay sa di pagyud pud malimot igso mga kapaglaom, akong itimbaya ang atong suki nga tigpaminaw, no? Nga hinaot nga naa kamo sa mayong panglawas. Ug karong gabi nagtuo ko nga ang uban kanato nga nagapaminaw na ni hapon, no, naa sa ilang nga puloy-anan, nagtan-aw sa Facebook Live, ang uban naa sa nagtan-aw usab sa tuang naminaw sa tuang Hope Radio Davao, Hope Radio, no, sa tuang Hope Channel Davao. So welcome kayo kamo mga suki nga tigpaminaw, o nanghinaot ko nga ayaw ginyo si Piata sa matagabi, ayaw gin mong absent kay nindot kayo nga topiko nini nga mga semana. Apan sa dili pa ta magsugod sa ato nga topiko nga ato paghisgutan kining gitawag nga the fruit of the Holy Spirit, akong gihangyo nga muduko ta sa mga ulo, maghimo ta sa ato nga prayer. Let us pray. Our Father which art in heaven, this beautiful evening, O Lord, as we start our program this evening, we invite your Holy Spirit to be with us, and I know, Lord, this program, without you, we can do nothing. Thank you, Lord, the forgiveness of our sin.
for our sinner prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapaglaom, ang ato ang topiko nini kagabion, naga-focus, atong hisgutan, the fruit of the Holy Spirit. Nasayod ta nga sa tibok ka mga simana, ang ato ang topic o tema, empowered by the Holy Spirit. No, empowered by the Holy Spirit. Sa Galatians chapter 5, verse 22 o 23. Sa verse 22, nag-ingon diha mga kapaglaom, but the Holy Spirit produced this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, ato nasabtan, no, sa katong mga miagi pagyud mga gabi, gihisgutan ni Pastor Jimmy nga ang Holy Spirit mao kani siya ang naga-transform kanato, no? Naga-usab sa ato usab nga karakter ngadto sa inyo na to siguro nga the character of the Holy Spirit, no? Ato nasabtan diri nga kining karakter sa Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, self-control, no? The fruit of the Holy Spirit is a biblical term that sum up the 9 visible attributes of the true Christian's life, according to the Paul. Sa to pa mga kapaglaom nga alang sa mga Kristohanon, no? Christ life, gikinalang gidi ay nga ang ato ang karakter, ato ang ipakita, no? Ipakita nato nga atong makita diha kanato sa tumatag usa ang karakter sa maong nga Holy Spirit, no? Sa maong nga Holy Spirit. Though there are 9 of attributes, the fruit of the Spirit, the original Greek term translated, the fruit is a singular signifying that there is one fruit with 9 parts. No, di ba? Sa to pa, ang Holy Spirit na siya'y 9 parts. No, 9 parts. Atong giskutan kaganina dito sa may Galatia, nga the fruit of the Holy Spirit, ang iya nga 9 parts ani niya, ato nakita din nga love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ato sirong i-illustrate nung mura siya og balay ba? Nga ang balay, naapod siya mga parte nga makumplito siya nga matawag din siya og balay kay naa siya ditoy comfort room, nasa dining. So, ingani pod mga kapaglaom nga ang Holy Spirit di ay naa siya mga parte, no, part. So, naa siya mga karakteristika, to siguro mga kapaglaom, ang iyaha ani nga kinaiya mao gining ato nakita dinhi karon nga 9 parts, no, sa maong fruit of the Spirit. So fruit of the Spirit is number 1 nga ato kining hisgutan, no, about sa love, no, love. Unsa man ning love mga kapaglaom? Ingon pa dinhi nga agape is undefeatable, benevolence, unconquerable, goodwill that always seek the highest of other, no matter what he does. Agape is more love by choice than and pelos, which is love by chance, and it refers to the will rather than the emotion. So pinakataas, highest, no? Highest. Pinakataas sa tanan nga mga ato ang nakita about sa gugma. Agape describe the unconditional love of God has for the world. Sa to pa ang agape igsoon, nagrepresent ni siya pinakataas nga gugma gipakita sa Ginoo. Nung gani aton hibaluan, mga kapaglaom nga ang gipakita sa Ginoo nga dako nga gugma, the greatest love of God, kadtong iyahang pagpakatao, pagpakamatay sa kalbaryo sa krus tungod og alang sa ato makasalanan. So,
Mao na mga kapaglaom nga the fruit of the Holy Spirit ang number one din ning atong diskutan about sa gugma nga pinakataas nga gugma, unconditional love of God. Apostle Paul gave an deep descriptions of agape love. Diya makita sa 1 Corinthians chapter 13. Gani din sa may Romans chapter 5 verse 5. And this hope will not lead to the disappointment, for we know how dearly God and loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So, pagkanindot gud kayo, ang balang espiritu ang iyang ipakita nga dako nga gugma dinhi kanato sa atong kasing-kasing atong maeksperiensyahan no nga ang gugma sa ato ang nato siguro sa ato ang isig katawo no ato ipakita gyud nga kana bang ang giya sa gahom sa balang espiritu mao ay nagakontrol sa atong matag usa. Mao na pinakaimportante nga magiyahan ta no makontrol ta sa balang espiritu. Ug mao kana ang gikinahanglan sa ato ang mga Kristohanon nga pagkinabuhi ning kalibutan na. So the fruit of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit is joy. Mo di sa ikatulo mga kapaglaom, no? Joy. So the Greek word for joy is chara, derived from the Greek word charis, which means grace, no? Gracia. So chara, joy, is produced by the grace of God. The grace of God. It is not human-based happiness which is can come and go. So, mo ni siya, importante no nga mga kapaglaom ato ipakita gyud nga mahimo tang magmalipayon. Gani bingon pag diri nga true joy is divine in its origin. It is an spirit gives an expression which as best during the hard times. Sa pa taliwala sa mga kalisod nga atong eksperyensyahan apan nahimo gyapon tang magmalipayon tungod sa bunga sa Holy Spirit nga naa kanato mga kapaglaom. In 1 Thessalonians 1 verse 6, so you receive the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way, you imitated both us and the Lord. So mga kapaglaom, bisan pa sa mga kalisod ato maeksperiensyahan, no? Mga suffering, apan nahimo gyapon ta nga magmalipayon tungod kay ang giya sa Holy Spirit ato kanunay maeksperiensyahan. Mao kani ang gikinahanglan sa atong pagkinabuhi, ilabi na gyud sa atong pagpangalagad diha kang Ginoong Hesus. Sa Roma chapter 15, verse 13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will be overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. So, mga kapaglaom, atong nakita dinhi sa maong Roma nga nagahatag kanato og pahinumdom no nga complete joy and peace because you trust in Him. So, kung kita lang gyud magasalig ngadto kang Ginoong Hesus, bisan pa sa kalisod sa ato karon nga kapanahon sa kalibutan, no? Ato maeksperiensyahan karon ang kagubot, ang kaguliyang sa kalibutan, apan ang giya sa balang espiritu no nga mao kaning kalipay, kalinaw. Inundom ko mga kapaglaom ang ato karon nga kalibutan, grabe naman gyud kayo ka daghan ng mga problema atong nakita na eksperyensyahan, no? Ang uban naghandom nga kano sa pamangka nimo balik ang kalinaw. Pero mga kapaglaom og daghandom tag kalinaw atong imbitaron ang balang espiritu nga mo kontrol, mo puyo sa ato nga pulianan, sa ato nga kasing-kasing ug tungod niya ng balang espiritu atong maeksperiensyahan ang kalipay ug kalinaw nga samtang kita magakinabuhi ning kalibutan na.
Mao kana ang pinakaimportante nga kita magiyahan sa balang espiritu o niya matransform ta nga mahimo tang magmalipayon nga magakinabuhi nining kalibutan na. Fruit of the Holy Spirit is peace. Ha? Kalinaw. Mao na nga importante kayo ang kalinaw sa atong nga pulianan. Bisag diin ta karon na bisag asa ta ibutang igsoon no sa atong nga pulianan, sa ato ang mga higala, ang importante nga makita sa ato mga higala nga kita di ay mahimo tang example, modelo sa ato usab nga mga kaila tungod kay ingon pa din mga kapaglaom. Peace is the result of resting in a relationship with God. Ha? Sa to pa ang kalinaw mao kani siya resulta no sa ato ang maayong relasyon sa Ginoo. The word peace comes from the Greek word eirene, which expresses the concept wholeness, completeness, or tranquility in soul that unaffected by the outward circumstance. So, bisan pa sa mga kalisod igsoon, no? Sa ato karon nga in-experience diri sa kalibutan, apan gikinahanglan yun nga mahimo ta nga magmalinawon. Ingon pa dinhi, Jesus is described as the Prince of Peace, who bring peace the heart of those who desire it. Kung kita naghandom nga mahimo tang magmalinawon, no? Maka-experience ta sa kalinaw sa pagpuyo sa kalibutan. Ningon si Jesus nga siya ang unsa man mga kapaglaom, siya ang Prince of Peace, ha? Prinsipe sa kalinaw, who bring peace sa atong kasing-kasing. Ato siyang ihandom, ato siyang imbitaron aron sa ingon niya na atong maeksperiensyahan ang kalinaw sa atong nga pulianan nga samtang bisan pa sa atong palibot sa kalibutan, daghan nga mga kasamok apan sa atong nga pulianan ma-experience nato ang kalinaw. Sa John 14 verse 27, at ingon diya nga, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give, it is a gift the world cannot give. Don't be troubled or afraid. So mga kapaglaom, nga ang kalibutan dili magyud nato ni mapalit ning kalinaw gyud, no? Ang importante ra gyud ang ato ra gyud nga pag-imbitar sa balang espiritu dinhi kanato. Kay kun naa pa gyud mga kapaglaom karon baligya bitaw nga kalinaw, daghan gyud kayo siguro ang mopalit. Kay mga tao karon naghandom gyud og kalinaw. Apan og kung gusto ta nga maka-eksperyensya og kalinaw mga kapaglaom, mga kaigsunan, atong imbitaron ang balaang espiritu sa ato ang pulianan, sa atong kasing-kasing. Ha? Og tungod niya na, mahimo tang magmalipayon, malinawon sa atong pagpuyo din sa kalibutan. Romans chapter 8 verse 6, so letting your sinful natures control your mind led to the death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Kilala mo mga kapaglaom nga nagiskot dinhi nga ang mga katawhan nga mga nagapuyo dinhi sa kalibutan nga wala mag-alagad kag gining Hesus, unsa man hunahuna sa kamatayon. Apan kon kita gigiyahan sa balang espiritu, ang ato ang unsa man ang atong hunahuna kalinaw, ilabi na gyud sa tuwa nga kinabuhi ato kanunay ma-experiensyahan. Fruit of the Spirit is patient. Ha? Patient. Unsa gingon diya? Patient, note and psalms and translation of long suffering. Ha? Taas og kinalang taas tag pasensya, no? Long suffering. Taas og mga pag-antos or endurance defined by that Greek word makrotomia, hopomone. Makrotomia is ability of endure and persecutions and ill treatment. So, gani yung pagdinhi igsoon about sa hopomone is translated endure, constancy. Ingon pa diha nga perseverance,
perseverance, continue bearing up and steadfastness, holding out the capacity to continue even under difficult and circumstance with a hopefully fortitudes that activity resist and weariness and defeat. So mao kani ang atua diha nga nakita nga patient. So 2 Corinthians chapter 6 verse 6, we probe ourselves by our purity and understanding of patience, our kindness, the Holy Spirit with us, and our sincere love. Fruit of the Spirit, kindness and goodness. Ha? Kung sa pagid magkapaglaom, nga ang fruit of the Spirit, kindness and goodness. Kindness and nice cannot always be used and interchangeable. Nice is to define by the dictionary as being agreeable. Kindness is acting for the good people regardless of what they do. So, ingani makapaglaom nga ang kindness di ay naigiskutan din nga unsa daw? Kinalanta nga the word kindness come from the Greek word Christotis, means to be friendly to other. So, muna, aniya, napagod din mga kapaglaom, giskutan ang goodness. Popular English, Bible translated the single Greek word, Christotis, into the two words, kindness of goodness. Definitions of the goodness, state of quality, of being good, moral excellence, virtue, kindness feeling, kindness generosity, the best part of anything, essence of strength, and general character recognized in quality or conduct. Mao na siyang pinaka-importante. Faithfulness. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Faithfulness is committing ourselves to something or someone. It is not always easy to be faithful. A Christian's faith requires trust in God. Faithfulness, I pray that from the glorious, unlimited resources, and He will be powered by the inner and strength through His Spirit. Then the Christ will make the home in your hearts as your trust in Him. Your root will be grown down into the God's love and keep you strong. But the fruit of the Spirit is love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, this is no law. So, inga na mga kapaglaom. Therefore, as God chose people holy, dearly, love and clothes yourself with a compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ato makita diya sa Colossians chapter 3, verse 12. Fruit of the Holy Spirit, self-control. The Greek word in Galatian, ekratia, which means having command or mastery over one's own behavior. Spiritual discipline and exercise and a listening time. But since we belong to the let us be self-control, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation of helmet in 1 Corinthians 5 verse 8. Nga ato nakita diri magkapaglaom nga ato ang topiko nini kagabhion di ato kalimtan nga nagahisgot mahitungod sa the fruit of the Holy Spirit. Kung gusto ta nga maka-experience nianing fruit of the Holy Spirit, atong imbitaron ang balang espiritu sa kinabuhi. O pinagi sa pag-imbitar nato sa balang espiritu nga mao'y magagiya kanunay kanato, atong ma-experiensyahan ang gugma, ang kalinaw, o katong siyam kabuk nga mga parte sa mao nga fruit of the Holy Spirit, mao katoy atong ma-experiensyahan. Bisan pa sa kalisod ni kalibutana, mahimo gyapon tang magmalipayon. Ako nagapanghinaot
sa ato ang mga kapaglaom nga nagapaminaw, ayaw gid niyo si piyata sa matag gabi, ayaw mo og absent aron nga ato pagud nga masabtan og dugang mahitungod aning empowered by the Holy Spirit. God bless sa tanan mga kapaglaom. Good night. Kung napanalanginan ka, mga kaigsuonan, sa mao nga mensahe palihog sulti og amen. 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 No? So tonight is a wonderful reminder nga unsa ko na to, ang Holy Spirit or the gifts of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit is present in the life of the person kung tinud anay gid siya nga naa diha sa kamot sa Ginoo. No? So ganahan ko atong emphasis kapag laom Giselle nga giingon didto sa pinakauna gyud nga it's not talking about 7 different fruits but rather one fruit but different manifestations. Wow. No? So murag isa ka punuan pero lalahig bunga. Yes. All right, thank you so much, no, Pastor Hikilan, for that very wonderful good nga pagka-explain. Nasabtan good, no, sa itong mga kapaglaom. And we hope that you are now ready for our quiz. But before that, atong itimbaya, maayong gabi. Salamat kayo mga kapaglaom. In just 30 minutes, we reach 500 and counting Amen. shares nato. Thank you so much. And pwede pagid natin apatas ang mga kapaglaom. That's Please right. hit the share button o ito ni i-share gyud mga kapaglaom ang mensahe karong gabi sa itong mga higala Yes, o i-share sa atong family. i-share sa ilahang timeline, sila mga accounts and syempre i-share po din sa Messenger sa inyong mga friends or sa uban pa nga mga messaging apps aron nga lapad gyud ang ato ang reach karon mga kaigsuon mga kapaglaom. Yes, thank you so much no once again and sa itong mga digital missionaries din ha nga grabe gid ang pagpaningkamot bisag walay load no mag-send Amen. gid sila mag-share gid bisag free data lang so inana gid ilang commitment. That's right. So atong i-greet maayong gabi din ha si Melvin Kabatuan nga nakabutang na gid top fan na gid nato ni thank you so much and also LB Katubay and Hangji Gyonzon watching from Ugpao. Daghang kayong salamat kapag laom. And also Ihilo family, thank you so much for viewing. And Claire, Ma'am Claire Durano, maayong gabi si mo din ha ma'am and to your family. And James Mendoza watching from Kalinan. And Mildred Lasco, hi ma'am, maayong gabi si mo din ha and to Sir Lasco and the family. And Liza Carvalho, good evening to all kapaglao watching and listening sa inyong programa from Catalunan, Pequeño, Davao City. That's right. And kapaglaom Giselle, ako po na-greet sa pinasahi ato mga kaigsunan mga kapaglaom din ha sa Matinapanghi og sa Royal Valley. No, mga sakop ni Pastor Dodong Rimotigi nga nag-atang gid ani no. So actually Kadasig. naatay mga slight changes ugma sa gabi nato i-air ang episode kundi na atong speaker will be Pastor Rimotigi. And now mga kapaglaom, let's go to our quiz nga atong giandam karong nga gabi as part of our review. So go ahead and open the link din ha nga atong gi-publish aron nga makasulod mo sa ato ang quiz mga kapaglaom. Ayaw gid niyo i-miss because this is going to be rewarded as always no. Atong mapagpaningkamot na agi na reward sa kanunay mga kaigsuunan. So And- right now, yes. Yes, again, di nila ibutang sa comment section ilang answers. Mura kag naghahatag og donation. Libre Or, answer. bonus lang sa uban. So go ahead. Kung gusto gud mo na inyong ministry, go ahead magpaglaom. Pero I would like to challenge you nga dito lang ta sa ato ang Google Forms aron nga ma-proper nato nga pagka-submit ang Yes. ato ang mga quizzes. And for those of you who are listening din ha sa ato ang radio, you may text us directly also no. I-text lang ninyo din ha ang ato ang mga message ang inyong mga answers sa atong quiz. So if you are a smart user, go ahead and message us no. Atong i-flash sa screen atong mga numbers sa smart. Go ahead and text us 0919-080-4673. Once again, it's 0919-080-4673. And alang sa mga Globe and TN subscribers, go ahead and text us at 0945-2915-777. 0945-2915-777. Aron nga madawat po namo dinhi inyo ang mga text messages, inyong mga answers sa atong quiz karong gabi. Alright, are we ready sa itong quiz mga kapaglaom? Again, itong topic for tonight, fruit of the Holy Spirit. Alright, number 1 question. God is love. Whoever loves God will naturally also love others. Sakto ba na or mali kapaglaom? Okay, ana ra gyud ha. Simple kayo, napata karon sa kanang easy round now. Yes. Nagkadugay ni mura nig halo-halo mga kaigsunan nagkalami atong mga pangutana. Now let's go to number 2.
Joy can only be felt when life is good. Keyword, ato ang emphasis ani is only. Don't miss ang mga Bantayi words gyud. din ha. Ako, naghatag na kog bonus ha. Nga sa to, ang joy kuno ang tinuod nga kalipay ato lang mabatnan, ato lang ma-experience kung adunay kaayo or naay prosperous ang atong kinabuhi o malipayon atong kinabuhi. Kung Kung maayo ang hayahay. atong panahon. Kung no? hayahay. Oo, so kung nagkalisod-lisod na, wala na joy. Wala ka, ako naging gihatag ang answer, ano ba? Alright, so send us your answer, true or false. Number 3 question, by letting the Holy Spirit control our minds, lead us to life and peace. Tama ba or mali? Kung atong itugutan kuno ang balang espiritu nga magkontrola sa atong kinabuhi, mao kanay magdala kanato sa maayo nga kinabuhi ug malinawon nga kinabuhi, tama ba o mali? Kung naminaw, no, dali lang gid kaayo na ang question. Alright, let's go to number 4. Number 4, we should be kind to people who are also kind to us. Okay. Magbuotan ta, no? Dito sa mga tao nga buutan sa atoa. Sakto ba na or mali kapag Matag og laom? bonus kapag laam Giselle. Katong tao nga dili buutan sa to, dili sa to angay na to na nga. Bitaw no, di na deserve. Dili na deserve atong pagkabuutan oy. Maog yun. Kay Saan ingon ka pa nila na? nga bulahan na magpailob kay iyat tanang bunog, da di ka mo pabunog oy. Bahala mo diha magminal dito Moscow. Kay ito sa gito, what you sow is what you reap. Reap, yes. So kung gusto ka nga magbinalita ko sa imuha, magbinalita po ka sa kuha. Tinuod ba na nga konsepto mga kaigsunan? Eh di ba ang tao mo biya na ato ang Kung yun lang, kung labayon ka og tinapay, labayon kag bato. ay bato. Labayon po nimo siya balik og tinapay. Pero kana siya but mura og lugi banta kay Oo, bato wa Jud. man kani gasto pero ang tinapay gasto man yung palit man ka bisag piso pa na. So unsa man we should only be kind to people who are also kind to us, true or false. So daghan na to nga hint, no? Itong gihatag. So sakto ba to or mali makapaglam? Alright, number 5 question. The fruits of the Holy Spirit is the visible attributes of a true Christian life. So keyword here, hatag na po kog bonus, wala kog maestro ani nga Tani dili nga maestro kung mamaestro nga ni. dili gusto mabagsak ang estudyante mga kaigsuunan. Pero ay mo kumpiyansa kay daghang mga ano si tawag na gani nga ng mga traps. Alright, now the question is the fruits of the Holy Spirit is the visible. Makita nga attributes sa Kristohanon or tinud-anay nga Kristohanon nga kinabuhi, tama ba? Visible ba ni or invisible? Or attributes ba gyud na siya sa true Christian life or basi daig fake Christian life? No kay daay mga tawo biya nga giingon ni Pastor Hikinan kagina nga so ang nagpakaaron ingnon. Sa ilang kaugaling nga pagpaningkamot, naningkamot sila nga magbinutan sila kay para makita sila nga buutan nga maayo nga tawo. Tinuod ba ni siya? Anyway, di mo ang question no. Naghatag lang ko og sidetrack gamay to give us a bigger perspective, a context of the question. Alright, thank you so much, Sir Jong. So, true or false, mga kapaglaon. So, I guess that's the last nato nga item for tonight. So, again, mga kapaglaon, send us your answers sa to ang text line or dinha sa tong inbox, no? Dili dinha sa comments, mga kapaglaon, dinha sa tong inbox sa tong Hope Channel Davao page. And thank you for participating sa tong quiz, mga kapaglaon. Magdapat time no, itimbaya atong mga kapag laom din daghang kayong salamat si good of friend again si Alexis Garedo and si Axel Rose Letimas. Thank you so much. And Ma'am Marilyn Moralde, good evening sa mga din ha, Mami. No, nag-view sila tonight. And Maria Lucel Angkon, ako ang mama, no, maing gabi din na Angkon family and Cordova family sa Tagum City. Alright, greetings also to kapaglaom Irel Mission Go who is watching now. Pastor Henry Sukwahi all the way from Iligan City. Kapaglaom Celia Divina Gracia, Julieta Relata Caberte, no? Kapaglaom Giselle, as I was going through the comment section, daghan og mga kapaglaom nga nag-send sa ilang mga answers dinhi sa comment section. So on behalf of those nga wala nakabalo sa answer, daghang salamat sa inyong donasyon. Pero muhangyo mi mga host, no? Nga ug sa gabi ayo di ihatag diri sa ato ang kuan, no? Atong ihatag dito sa ato ang link aron nga maka-answer mo directly dito. Pero if magpadayon mo sa inyong Ministry of Giving, Generous kayo. generosity ninyo din sa comment section, padayon lang mga kapaglaom. Yeah, so by the way, mga kapaglaom, Sir Jong, no? For those kapaglaom po nato nga
generous kaayo pod no mohatag sa tong ministry. If you want to financially support no for your donations and yung financial support mga kapaglaom, pwede nyo masend inyo ha mga suporta din sa mga bank details nga atong makita on screen mga kapaglaman. Also, we would like to thank those our viewers nga nagpadala sa ilang mga stars din ha. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong nga generous gid kaayo nga mga kasing-kasing. That's right. And alang po sa ato mga top fan din na sa Facebook, congratulations on receiving the badge, and thank you gid kayo sa inyong unconditional nga support nga kanunay gyud angay og maatog yung masandigan, ang atog yung masaligan. Alright. And alright, ugma sa gabi mga kapaglaom, sa gihapon mao nga oras alas 7 sa gabi, we will continue this series Empowered by the Holy Spirit. So we look forward to being with you once again ugma sa gabi. No, so go ahead, bisan pa once again no katong mga mag-answer sa quiz, you can answer it all the way till the next 24 hours. Hantod nga dili pa nato i-reveal ang answers ugma sa gabi, you are still open to send in your answers. So bisan namina mo karon sa replay, you can still send the answers mga kapaglaom as long as dili siya moabot sa panahon nga amo nang i-reveal ugma sa gabi ipuhon ang mga answers niini. So once again, we look forward to being with you once again ugma sa gabi alang sa ato ang ikatulo or kaupat na nga gabi sa ato ang serye Empowered by the Holy Spirit. And this is Kapaglaom Giselle. And I'm Kapaglaom Jong Nietes, challenging you to be empowered by the Holy Spirit. God bless you. Lord, we humbly come to you today. To your throne of grace we say our plea, that to you we fully shall abide. As we serve, you will stay by our side. We surrender all that we have, and your grace, please in us purify our hearts and kindly magnify in our lives your love, our humble cry. Fill us with your spirit, cover us with your presence every hour. Make us feel your sweet embrace. As we go out in service, we will manifest your grace, and that all others by your love in us be blessed. Fill us with your spirit, cover us with your presence every hour. Make us feel your sweet embrace. As we go out in service, we will manifest your grace, and that all others by your love in us be blessed. Amahan nga bala natasaan sa mga langit, nini nga mga oras sa kagabion, among gipasalamatan, ang amo karon nga natun-an, nga nagahisgot mahitungod sa fruit of the Holy Spirit. Ang sikreto ra gyud nga among maeksperiensyahan ang kalipay, ang gugma, amo ang imbitaron ang balang espiritu nga mo'y kontrolar kanunay kanamo, magagiya sa among pagkinabuhi sa among pagpangalagad kanimo. Salamat kayo sa pagtubag sa pagampo. Amo kaning ginatugyan o ginalauman tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus Manuluwas. Amen.